Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Biker Adventure YouTube channel. Dito na naman tayo mga kababayan sa aking munting YouTube channel, no. Mayroon lang tayo mga kababayan, pag-usapan pantungkol dito sa sinasabi ni Rinico mga kababayan, no. Representative Rinico, sinabing taong bayan ang makikinabang pag na-impeach si VP Sara Duterte. Isang panlilinlang na naman mga kababayan ang ginagawa ni Representative Rinico. Ito siya ang dahilan, no, sa pagkamatay ni Jerlene Duyduya mga kababayan, no, doon sa Mindoro, no, sa encounter nung January 1 nung naganap ang encounter sa militar at saka laban sa mga NPA mga kababayan, no, nga mayroong mga membro ng Kabataan Party List, no, nga namatay sa enkwentro, no, kasanib na sa NPA mga kababayan. Itong sinasabi ni Rinico, no, taong bayan ang makikinabang pag na-impeach si VP Sara Duterte. Isang malaking panlilinlang mga kababayan, no? Isang malaking kalokohan. Sino ba ang sinasabi niyang taong bayan? Sino tong mga taong bayan na tong sinasabi niyang makikinabang mga kababayan pag na-impeach si VP Sara Duterte, no? Harap-harapan nga niloloko ang mga mamamayang Pilipino. Ang sabi niya, ano ba yung sinasabi dito? Representative Rinico sinasabi ang taong bayan ang makikinabang pag na-impeach si VP Sara Duterte. Naniniwala si Kabataan Party List Representative Rinico na ang taong bayan ang makikinabang kung mapapanagot si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Ano sa tingin nyo dito mga kababayan? Sang-ayon mo kayo dito sa sinasabi, itong panlilinlang ng representative ng mga NPA nga si Rinico, di ba? Taong bayan daw ang makikinabang, no, pag ma-impeach si VP Sara Duterte. Huwag nating kalimutan mga kababayan kung ano ang sinapit nila sa kamay ng mga Duterte, panahon ng mga Duterte, no? Si VP Sara Duterte mga kababayan, isa rin to sa pumipilay, isa rin to sa napapahina sa kanilang recruitment sa mga university, sa mga public school, mga kababayan, no, dahil sa pangre-recruit nila sa mga kabataan, no. Panahon ni VP Sara Duterte mga kababayan, nung siya pa ang DepEd siya pa ang sekretary sa DepEd mga kababayan, no, pinoprotektahan ni VP Sara Duterte ang mga kabataan mula sa panlilinlang ng mga makakaliwang grupo, no. Kaya nga todo sila mga kababayan, todo effort sila nga matanggal ang confidential fund ng Vice President, no. Matanggalan ng confidential and intelligence fund ang Vice President dahil tinatamaan sila mga kababayan, no. Sila ang tinatarget, ang pangre-recruit nila sa mga kabataan, no. Pati na yung ginagawa ni VP Sara nung isang kaibigan book mga kababayan, doon iminumulat ng Vice President ang isipan ng mga kabataan mula sa panglilinlang ng mga makakaliwang grupo mga kababayan. Kaya galit na galit sila kay VP Sara. Diba? Ito ngayon mga kababayan, wala silang ibang masilip sa Vice President kundi ang confidential fund lang na ilang taon nang nawala. Diba? Pero yung confidential fund ng presidente mga kababayan, hindi sila kumikibo nga bilyon, hindi hamak na 10 beses nga mas mataas sa confidential fund dati ng Vice President, no? Itong mga kaliwang grupo ang sinasabi nga taong bayan ang makikinabang pag na-impeach si Vice President Sara Duterte. Taong bayan ang magdudusa mga kababayan, mga kaibigan, pag nagwagi sila nga ipa-impeach ang Vice President. Alam niyo kung bakit? Talagang malaya magtatagumpay sila sa kanilang pangluloko sa mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga kaibigan. No? Pero kung ang isang Duterte ang mananalo ngayong 2028, mga kababayan, siguro matuluyan na muling manghihina ang mga ito. Kasi panahon ni PRRD mga kababayan, nung itinatag ang NTF ILCAC mga kababayan, di ba? Malaking pagkapilay talaga ng mga rebuilding ito. Kaya galit na galit sila sa mga Duterte at natatakot talaga sila sa mga Duterte kasi
konti na lang sila noong panahon ni PRRD. Kaya lang, inabot ng pagkatapos ng termino ni PRRD, mga kababayan, pag-upo naman ni BBM, samantalang nagpasuray-suray na, nanghihina na ang mga NPA, mga kababayan, di natin lubos maisip kung bakit biglang kumagat ng ceasefire ang ating kasalukuyang presidente. No? Kaya nag-react nga si VP Sara noon eh. Di ba? Pati militar nag-react noon. Kunting-kunti na lang, isang jab na lang, knockout na ang kalaban. Pero pinagbigyan ng ating kasalukuyang presidente nga makarecover, mga kaibigan. Di ba? Kaya ito ngayon, no? Muli na naman silang lumakas, no? Yung mga party list ng mga makakaliwang grupo nga panahon ni PRRD ay naghihingalo na. Ilan na lang yun sila eh. Ilan lang natitira. Ngayon, muling nakabalik ang iba. Yung mga party list, yung mga representative ng mga CPP, NPA, NDF na isinusukan na ng taong bayan, mga kaibigan, unti-unting ipinaupo ni George Garcia. No? Nakipag-alyado ang ating gobyerno sa mga party list na ito. Ang layunin lang upang magtulungan sila nga mapatanggal sa pwesto ang Vice President nga isang Duterte. Pero ngunit mga kababayan, sa kanilang pagsisikap nga mapatanggal si BP Sara, nanatiling nakatayo si BP Sara at nangunguna pa rin sa survey at ang tiwala ng taong bayan ay nakay BP Sara pa rin, mga kaibigan. Kaya ito sila, lahat ng paraan ginagawa na nila upang masira si BP Sara Duterte. Pero nang dahil sa mamamayang Pilipino na nasa likuran ni BP Sara Duterte, nanatiling nakatayo pa rin si BP Sara Duterte, mga kaibigan. Pero huwag tayong magkumpiyansa kasi ang mga kalaban, no? Ang kalaban ngayon ng taong bayan ay ang gobyerno. Hindi, mga kababayan, ang mga di ba? Mahihinang pwersa na lang ang mga rebelde, mga kababayan, no? Ang pinakakalaban ngayon ng taong bayan ay ang mga sindikatong nakaupo sa gobyerno. Na silang naglustay sa pira ng taong bayan. Di ba? Naramdaman nyo ba, mga kaibigan? Ang tunay nga kalaban natin ay ang mga sindikato nga sila ngayong umuupo at nagkontrol sa gobyerno. Tingnan nyo, itong mga retired general, mga kababayan, nga sumisigaw laban sa talamak na korupsyon sa ating gobyerno ay kinasuhan at napahuli pa si retired General Romeo Pocis, mga kababayan. Pero itong mga dalawang NPA nga nag-recruit ng mga kabataan, mga kababayan, no? Itong si Sator Ocampo at saka si Franz Castro na natiling malaya, mga kababayan, di ba? Alin ba ang dapat makasuhan? Itong isang retired general, no? Sumisigaw dahil sa talamak ng korupsyon sa ating gobyerno, mga kababayan, no? Nga kinasuhan nila ng sedisyon, mga kababayan. Tama ba ako? Pero itong dalawang recruiter ng mga kabataan upang gawing NPA at lumaban sa gobyerno upang pabagsakin din ang gobyerno, mga kababayan, hindi man lang nila nagawaan ng aksyon. Nanatiling malaya, mga kababayan. Di ba? Samantalang ang isang general, no, isang retired general, no, karapatan niyang mga kababayan, no, karapatan niyang magsalita, no, dahil sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Pero siya ngayon ang kinokontrol ng gobyerno, siya ngayon ang kinasuhan at hinuli. Pagka hinuli, mga kababayan, ang kasunod noon, ikulong, di ba? Pero itong nahuling nangindap ng bata upang dalhin sa kabundukan at turuang humawak ng baril, turuan paano lumaban sa gobyerno, mga kababayan, maliwanag ang motibo ay pabagsakin ang gobyerno. Walang kaso. Yun ang masaklap, mga kababayan. Diba?
At wag tayong, kababayan 'no, wag lang tayong masyadong patulog-tulog 'no, makiramdam tayo mga kababayan dito sa nangyayari ngayon sa ating, bansa, sa ating lipunan, sa ating, ginagawa ng mga sindikato, sa ating gobyerno mga kababayan 'no. Kaya sa darating na 2028, presidential election mga kababayan, wag nating kalimutan 'no, itudo na natin. VP Sara Duterte tayong lahat mga kababayan. Huwag tayong magpadala sa mga panlilinlang ng mga buaya, yung mga sindikato nga nakaupo sa ating gobyerno. At maraming salamat mga kaibigan, Biker Adventure, paki-subscribe mga kaibigan dito sa aking munting YouTube channel at magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat sa panonood mga kaibigan.